Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa unang libro ay Henesis, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 4. Ito ang sinasabi: sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatusok. Minsan, tinanong ng ahas ang babae, "Totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan?" Sumagot ang babae, "Makakain namin ang kahit anong bunga ng puno rito sa halamanan, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan, sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong iyon. Kapag ginawa namin iyon, mamatay kami." Pero sinabi ng ahas, "Hindi totoong mamamatay kayo." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ikaw, Diyos, ang Panginoon ng lahat, na siyang naghirap doon sa krus ng Kalbaryo para lamang sa amin mga makasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong dugo na kami tinubos mo doon sa krus para lang kami, O Diyos, ay malinis, maligtas sa anumang kaparusahan, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy kong idinadalangin ang mga kapatid naming nasa banig ng karamdaman. Patuloy niyo po silang abutin at pagalingin, Panginoon. Ay balik mo ang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Gayon din po, O Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo, Panginoon, ang typhoon na naririto sa aming bansa. Ingatan mo po ang iyong mga anak sa typhoon iyon upang hindi po sila mapahamak. Lalong-lalo na, Panginoon, yung mga nasa malapit sa karagatan, sa mga bundok, sa mga ilog, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan sa baha, Panginoon. Pagwas ikaw, Diyos, ang magpahinto sa lahat ng mga sakuna na maging makapinsala ng buhay ng mga ari-arian, Panginoon, ng iyong mga anak. Panginoon Hesus, ikaw ang Diyos na makapagpahinto sa mga sakulang iyon, dahil ikaw ang makapangyarihan, ikaw ang aming Ama, ikaw ang aming Diyos. Sa umagaling ito, Diyos, patuloy kong pinasasalamatan ang isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat po, Panginoon. Gayon din po, Diyos, salamat sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Tulungan mo kami sa araw na ito na ikaw ang aming itataas. Itaas ang iyong pangalan, Panginoon. Lord, sa umagang ito, sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng aming gagawin. Ikaw, Diyos, ang manguna sa amin. Panginoon Hesus, patuloy kong tinata sa inyo
ang aming mga kapatid na magsisihanda sa kanilang pagpasok, sa kanilang mga trabaho. Sila po ingatan mo sa kanilang pagbabiyahe, madulas ang daan, maulan. Panginoon, ikaw ang siyang magpandong sa kanila upang sila, O Diyos, ay hindi mapahamak sa daan. Gayon din po, Panginoon, sa aming mga kapatid na nasunugan, na wala nang tirahan. Lord, pandungan mo po, lalong-lalo na ang mga senior citizen, aming mga kapatid, ang mga kabataan, ang mga bata, Panginoon. Pandungan mo sila upang hindi sila mabasa sa mga ulan, hindi mahambungan ang kanilang katawan, Panginoon. Saan man sila inilagay ng aming mga leader ng aming bansa, Panginoon, pangunahan mo po sila upang sila, O Diyos, ay hindi mapahamak. Bigyan mo po sila ng mga pangangailangan nila sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, Lord. Kaya din po, Diyos, aming inilalapit sa inyo ang aming mga estudyante na magsisipasok sa kanilang mga paaralan. Patuloy mo po silang ingatan, Panginoon, sa kanilang pagpasok. Gayon din po, Panginoon, ang mga guro na sila ay humuhubog ng mga values ng mga kabataan ito. Ingatan mo din, O Lord, ang mga gurong ito na patuloy na nagtuturo para mapuhubog sila, Panginoon, sa kanilang mga kinabukasan. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpo sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga katugunan, sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pagkakasala ng tao. Yun po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Ikwento ang isa sa mga plano mo na hindi nangyayari gaya ng inaasahan mo. Ano ang nangyari sa sitwasyong ito? Itinuturing mo ba ang sarili mo bilang isang taong mahigpit na sumusunod sa mga batas o masusing ginagawa kung ano ang sinasabi sa iyo? Bakit? Oo, bakit hindi? Nagawa mo na bang makipag-usap o makipagbati sa isang tao na may maling ginawa sa iyo? Ano naman ang nangyari? Sa simula, mga kapatid, ang lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. Subalit, ang disenyo at layunin niya para sa sangkatauhan at sa mga nilikha niya ay nagulo nang pumasok ang kasalanan. Ngayon, titingnan natin kung paano nagkasala ang mga tao at kung paano tumugon ang Diyos. Ang tao ay nalinlang ng mga kasinungalingan ni Satanas, sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong kahoy. Kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. Pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Si Satanas ay kaaway ng Diyos at kinamumuhian niya ang minamahal ng Diyos. Gusto niyang sirain ang nilikha ng Diyos at itaas ang kanyang sarili na higit sa Diyos. Siya ang ama ng kasinungalingan na nanlilinglang sa sangkatauhan at nagdudulot ng pagkalito tungkol sa mga utos at pangako ng Diyos. Naganyo siyang ahas at niloko si Adan at si Eva.
Kapag nakinig tayo sa sa Ama at lalayo tayo sa plano niya, ayon kay Jesus, paano natin malalaman at maisa sa buhay, maisa sa pamuhay ang katotohanan? Sinuway ng tao ang utos ng Diyos. Nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan at ang bunga ay parang masarap kainin. At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan diin niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. Dahil nakinig si Adan at Eva sa mga kasinungalingan ni Satanas, sila ay nagkasala at sumuway sa utos ng Diyos. Kapag nakikinig tayo, mga kapatid, sa kasinungalingan, nawawala tayo sa layunin at sa relasyon natin sa Panginoong Hesukristo. Nalilinlang din tayo kung naniniwala tayong alam natin kung ano ang mabuti para sa atin nang wala ng kautusan ng Diyos. Nagdudulot ito ng pagsuway at walang hanggang pagkakahiwalay sa Panginoon. Magkwento tungkol sa pagkakataong nakalimutan mo ang mga sinabi ng Diyos dahil sa kasinungalingan ng kaaway. Hinanap at dinamitan ng Diyos ang tao. Pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan. Kaya nagtago sila sa mga puno doon. Pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki, "Nasaan ka?" Pagkatapos, gumawa ang Panginoong Diyos ng damit mula sa balat ng hayop para kay Adan at sa asawa nito. Ang Diyos ang gumawa ng paraan upang makipagkasundo sa tao. Sa kabila ng pisikal at espiritual na kalagayan nila, Adan at Eva, hinanap niya sila upang alamin ang kanilang kalagayan at ang nagtulak sa kanila upang suwayin siya. Ang Diyos din ang nagbigay sa kanila ng kasuotan na gawa sa balat ng hayop nang makita niya sila, at ito nga ang naging unang sakripisyo para sa kasalanan ng tao. Hanggang ngayon, mga kapatid, hanggang ngayon, nais ng Diyos na ibalik ang relasyon niya sa atin at linisin ang ating mga kasalanan. Paano ipinakita ng Diyos ang sarili niya sa iyo at isinaayos ang relasyon mo sa Kanya? Mayroon ka bang malapit na relasyon sa Diyos? Kapatid, gusto mo bang patuloy na mamuhay sa piling ng Panginoong Hesukristo? Gusto mo bang gawin ang desisyong ito ngayon? May mga kasalanan bang ipinapaalaala sa iyo ng ang demonyo? Ano ang dalawang bagay na kaya mong gawin ngayon upang sumunod sa salita at mamuhay sa katotohanan ng Diyos? May kapamilya ka ba o kaibigan na kailangang paalaalahanan
tungkol sa orihinal niyang layunin at pagkakakilanlan sa Diyos. Mangakong ipinalangin siya at ipapangaral sa kanya ang Ebanghelyo ngayong linggo. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, dahil kami hinanap mo na kami makasalanan at ikaw, Diyos, ang nagtubo sa amin. Dinamitan mo kami, nilinis mo ang aming mga katawan, ang aming mga buhay, ang aming kasalanan ay winala mo, Panginoon, dahil doon sa krus ng Kalbaryo na si Jesus ay naghirap. Panginoong Diyos, maraming salamat sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan. So umagang ito, Panginoon, dalangin ko na pagpalain mo po ang iyong mga anak na nakikinig sa iyong mga salita at ipinamuhay ito, Panginoon, sa kanilang pang-araw-araw ng buhay. Ingatan mo sila at pagpalain mo maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Tulad ng iyong mga alagad, salamat sa iyong pagtitiwala sa amin, Panginoon. Makakaasa po kayo na hindi po namin ito sasayangin ang pagtitiwala na ibinigay ninyo sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.